Eh, Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating tagapagligtas. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 21. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sinasabi dito sa versikulo 15. Pag mahal natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi dito. Kailangan mahalin natin ang ating Panginoon at tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 15. Sa 16, ito ang sinasabi. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mag-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang sinasabi. Bibigyan tayo ng mga aaliw. Ano itong mga aaliw? Ito ang banal na espiritu. Ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag mahal natin ang Diyos, pag tinanggap natin ang ating Panginoon na si Hesukristo, bibigyan tayo ng mga aaliw. Itong mga aaliw, ito ang banal na espiritu na ibinigay ng ating Panginoon sa mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. 17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala, man siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo, at siya ay mapapasa sa inyo, mapapasa atin ang banal na espiritu. Yan, bibigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu. Mapapasa atin ang banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin nga nananalig at tumanggap kay Kristo. Binibigyan tayo ng banal na espiritu ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos pag tayo ay may banal na espiritu. Kilalang kilala, kahit patay na ang tao, kilala ng Diyos yan, dahil sa banal na espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Iyan, mga kapatid, kaibigan, ayan ang katiyakan sa ating kaligtasan. Basta may banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, tiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan. 18, ito ang sinasabi dito sa 18. Hindi
ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Nangako ang ating Panginoon, hindi tayo iiwang nag-iisa. Darating ang Diyos. Babalik ang Diyos. Babalikan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan dito. Dito, temporary lang tayo dito sa mundong ito. Dahil dito, may hangganan tayo dito. Pero, pag ang Panginoon ay bumalik, isama niya tayo doon, wala na tayong kamatayan kahit kailan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Dahil kasama natin ang Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan, nangangako ang Diyos nga siya ay babalik. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Doon sa kanyang kinaroroonan. Yan, pangako ng Diyos ito. Paniwalaan natin ito. Itong pangako ng Diyos. Babalik siya para kukunin tayo. Isasama niya tayo doon sa kanyang kinaroroonan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 18. 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Ito ang sabi ng Panginoon. Siya namatay para sa kabayaran ng kasalanan natin. Nabubuhay din siya muli. Tayo rin nga naniniwala at nananalig kay Kristo, mamamatay man tayo, bubuhayin din tayo muli ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 19. Namatay ang ating Panginoon, pero nabuhay din siya uli. Tayo rin nga nananalig at tumanggap kay Kristo, mamatay man tayo, pero bubuhayin din tayo muli ng Diyos. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi na tayo mamamatay. Wala nang kamatayan. Pag binuhay tayo muli ng ating Panginoon. Ito katotohanan mga kapatid kaibigan. Ang Diyos pag nangako ay tinutupad at mangyayari. Yan. Nabubuhay ang ating Panginoon. Tayo rin ay mabubuhay din. Dahil pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, bibigyan din tayo ng buhay na walang hanggan. Kahit kailan hindi na tayo makatikim ng kamatayan. Basta binuhay na tayo muli ng Diyos, wala ng kamatayan. Ayan, ito, katiyakan sa ating kaligtasan. Basta maniwala tayo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay at siya ay napako sa cross para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat, mabubuhay din tayo kasama ni Kristo. Yan, ibig sabihin mga kapatid kaibigan. 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ating Panginoon nasa Ama. Tayo rin ay naka kay Kristo. Dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, ano ang katibayan? Yung banal na Espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ayan. Kaya tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ayan. Ito, mga kapatid, kaibigan, ito, katiyakan ito sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ay napakahalaga. Dahil ito, ang kaligtasan ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Isasama niya tayo doon sa kanyang kinaroroonan. Basta
ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak, doon tayo magsama-sama sa kanyang kaharian. Yan, ang ibig sabihin dito mga kapatid kaibigan, last verse, 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Siyang mayroon na, ulitin ko, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Magpakilala ang ating Panginoon, ipahayag ang kanyang sarili, makilala natin siya dahil kilala natin siya. Dahil tayo'y sumasampalataya, tayo'y nananalig sa Kanya, at tayo'y tumanggap sa Kanya. Kaya kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito, dahil mahalaga ang kaligtasan. Ito ang ating katibayan nga nananalig tayo kay Kristo, tumanggap tayo kay Kristo, binigyan na tayo ng banal na Espiritu. Ayan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Babalikan niya tayo para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian pag tayo ay naniniwala, pag tayo nananalig sa Kanya, pag tayo tumanggap sa Kanya. Ngayong oras na ito, mga kapatid kaibigan, pag kayo nakarinig nitong mensahe na to, pag kayo naniniwala, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, mayroon na kayong buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ganito, mga kapatid kaibigan, ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Buhay niya ang ibinayad sa ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Sa anong paraan? Nga magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging born again. Born again ka na. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Katiyakan sa ating kaligtasan. Anong gagawin pag natapos ka na bautismuhan? Sundin ang kanyang mga utos. Ito ating pinag-aralan ngayong gabing ito. Ito ang sinasabi dito. Sundin, tuparin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi dito sa ating pinag-aralan. Tutuparin natin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ba ang palatandaan ng Diyos? Nga, ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ang palatandaan ng Diyos, ang ikapitong araw, ang Sabat.
Ayan, ginawa ng Diyos na palatandaan nga ang sabi ng Diyos, kilalanin nyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan para kilala natin ang Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Sa ikapitong araw, Sabat, palatandaan ng Diyos niyan nga tayo nakakilala sa Kanya. Ano ang sabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang salita para malaman natin ang katotohanan, para makilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Ito ang ating Panginoong tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa natin doon ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa din natin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo, Sabat yan. Pero dito sa Biblia kong hawak, ang nakalagay dito ay Sabat. Sabat ang samba sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang Israel, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, kikita natin ang Diyos nating sinasamba. Pag ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, makapagsamba tayo ron. Pero pag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron. Ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yung mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Saan ilalagay yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Sa lawa na apoy. Yung lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan, ayun ang impyerno. Doon ilalagay ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Na nananalig tayo kay Kristo, tumanggap tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Sundin ang kanyang mga utos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ito ang pinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.